Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan kung nagsimula ang season na ito para sa Lakers sa may napakatindi na schedule at para naman sa Warriors ay may easy schedule sila to start. Ngayon nga ay baliktad naman mga kaibigan. Warriors ang may mahirap na schedule at Lakers naman ang medyo mas madali ang schedule of games. Hindi natin minamalit ang ibang team at pinagbabasehan natin ang mga record. Obviously ay mas madaling kalaban nga ang mga nasa dulo ng standings kaysa sa undefeated Cleveland Cavaliers for example. Matapos ng makalaban ng Lakers ang Cavs, ang next 10 games sila ay 2 beses silang makakaharap ang worst team sa East na Toronto Raptors. Andyan din ang Detroit Pistons. 2 beses din nilang makakalaban ang team na may worst record sa West na Utah Jazz. Nakalaban din nila ang Philadelphia 76ers na may 2 panalo pa lamang. Andyan din ang New Orleans Pelicans sa 2 beses din nilang makakalaban ng walang Zion Williamson, CJ McCollum, Herb Jones at DeJounte Murray. 4 nga yan sa kanilang starters. Andyan din ang San Antonio Spurs na isang dissenting team, subalit nasa baba din nga ito ng standings ng West. Andyan din ang Orlando Magic na walang Paolo Banchero. Bilog nga ang bola at natalo sila ng Detroit Pistons, subalit tiyak naman na mas pabor nga itong kalaban kaysa sa mga teams na tulad ng Cavs, OKC, Celtics at iba pa. Sa 10 games na ito ay tanging Memphis Grizzlies lamang ang makakaharap nila na may mahigit pa sa 50% ang win rate. So pagkakataon na nga ito ng Lakers na umangat sa standings at pumasok sa top 5 or even top 3 ng West, lalo na't may mga injury ang tulad nila Chet Holmgren, Kevin Durant, Ja Morant at iba pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang minamalas naman ng Sacramento Kings, si Malik Monk nga ay out pa ng at least 2 weeks dahil sa right ankle sprain at ang Kings ngayon ay medyo below expectations ang pinapakita, lalo na sa tindi ng lineup nila. Meron nga silang solid 10-man rotation at one of the best starting 5 sa buong NBA on paper at talent-wise. Subalit sila ay may record lamang na 6 wins and 5 losses. Nagkakaproblema nga sila sa depensa. Subalit more on ang problem nga nila mga kaibigan ay sa tindi ng competition sa Western Conference. Sinusubukan pa nga nila na makuha ang tamang chemistry ngayong nagkaroon sila ng pagbabago sa number 1 option ng opensa. Subalit nasa West nga sila kaya naman halos bawat game ay malakas talaga ang kalaban nila at wala silang room for error. At ngayon ay injured pa nga si Malik Monk. Tiyak na mas magiging mahirap lang ang daan nila upang makapasok sa top 6 ng West. Habang si Zion Williamson naman mga kaibigan ay expected na mawawala ng at least 4 to 6 weeks dahil sa hamstring injury, so minimum of 1 month nga yan. Subalit kung katulad nga kayo sa akin na nakatutok sa bawat balita ng NBA for the last few years, alam nyong sa 5 season ni Zion sa NBA, kapag sinabi na out siya for a certain period of time ay palagi itong out ng mas matagal na panahon. Hindi nga nasusunod ang kanyang timetable sa mga injury. So hindi na nga ako magtataka kung aabutin ng 2 buwan ang pagiging out ni Zion. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?